Kabanata 6,641. Narinig ko na bago sa amin, bawat daang entrepok ng mundo ng mga buhay na nilalang ay makakakita ng isang Declan rank na lumabas. Gayunpaman, mula noong Morgoth Catastrophe, walang lumitaw para sa 10,000 mga entrepok. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng Zymurgy ay nabawasan ng 70%. Hanggang sa lumitaw ang mga tagapagtatag ng Marcy Ice Power at Historial Power upang basagin ang deadlock. Sa kanilang transcendent na karunungan at lakas, pilit nilang pinilit si Zymurgy na muling piliin ang isang Tai Chi, na nagpabago sa anyo ng Greater Realms. Bilang resulta, ang kapangyarihang pangkasaysayan ay kumakatawan kay Yang, at ang kapangyarihang Marcy Ice ay kumakatawan kay Yin. Ang bagong Tai Chi ay si Yeria. Tanong ni James na nakakunot ang noo. Oo. Hindi man lang kwalipikado si Yeria na maging Tai Chi. Alam na alam ng dalawang tagapagtatag ang katotohanan ito. Tumango si Yared. Kahit ako ang dami kong alam. Nakuha lang ni Yeria ang posisyon dahil ninakaw niya ang soul bead ni Turtle at namana niya ang Tai Chi power, ani James. Ngumisi si Yared, oh. Siguradong marami kang alam. Ngunit alam mo ba kung bakit napupuot si Yeria sa lahat ng nabubuhay na nilalang at nagsusumikap siya upang sugpuin sila? Ngumuso si James, hindi ba dahil pinagbantaan ng mga founder ng Historial Power at Marcy Ice Power ang kanyang posisyon? Itinama ni Yared, malaking pagkakamali. Sa kanilang mga lakas, ang posisyon ng Tai Chi ay hindi nakakaakit. Naisip ni James, ang matandang ito ay nagsasalita na parang isa sa kanila. Paliwanag ni Yared, ang tunay na dahilan ay inirekomenda nila ang gobernador ng Ying bilang pangalawang Tai Chi. Isinantabi pa nga nila ang kanilang mga pagkiling at handang ipasa ang kanilang kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihang Marcy Ice sa gobernador ng Yin. Asawa ko, Thea. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ano ang sumunod na nangyari? Huminga ng malalim si Yared, pagkatapos ay tumugon, habang ang gobernador ng Yin ay nagmula sa Zymurgy at ipinanganak ng enerhiya, siya ay nag-uutos ng malaking paggalang. Sa pagkakaroon ng kamalayan, inialay niya ang kanyang sarili sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin at pagsuporta sa mga nilalang ng Greater Realms. Dahil dito, nakakuha siya ng malaking pagpapahalaga sa kanila. Nadama niya ang matinding kalungkutan nang makita silang inaapi, ngunit walang kapangyarihan na baguhin ang kanilang kapalaran. Nang makamit ng dalawang tagapagtatag ang Declan rank at nagmungkahi ng solusyon para sa kanya upang maging kanilang tagapagligtas, mariin siyang tumanggi. Sa halip, hinimok niya sila na umakyat sa mas mataas na antas sa kanilang cultivation, sa paniniwalang sa huli ay mapapalaya nila ang mga nagdurusa at mababago ang kanilang mga kalagayan. Biglang tumigil si Yared at tumahimik. Napabuntong hininga si Herodias. Nakakapanghinayang. Pamilyar na siya sa mga sumunod na pangyayari. Upang maneutralize ang banta ng gobernador ng Yin, gumawa si Yeria ng walang awan na mga hakbang, na pinilit na muling magkatawang tao si Thea ng 81 beses. Hindi niya alam na ang 81 reincarnation na ito ay magiging isang Tai Chi tribulation, sa huli ay nagbabanta sa kanyang posisyon. Nagtanong si James, at ano ang mga nagtatag ng kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihang Mauritius? Hindi pa ba sila muling lumitaw? Hindi, kahit kailan. Kung hindi, bakit gagamitin ni Zymurgy si Yeria para sugpuin at pahirapan pa ang Greater Realms? Ibinaling ni Herodias ang kanyang tingin kay Yared, ang kanyang tono ay mabigat sa paratang. Dahil tila mayroon kang napakalawak na kaalaman, bakit pinili mong bawasan ang lakas ng lahat ng Greater Realms, at sa gayon ay binibigyan mo si Zymurgy ng pinakamalaking kalamangan? Naloko kami. Noong panahong iyon, ginamit ng Tai Chi ang Sanctum Token ng Zymurgy, na sinasabing nagbubukas ng pagkakataon para sa isa pang nilalang na makapasok sa Declan rank. Nag-trigger ito ng digmaan sa loob ng Greater Realms, na pabuntong hininga si Yared. Sinaway ni Herodias, hanga. Paano ka maniniwala sa mga sinabi ni Yeria? Naisip namin na ang mga tagapagtatag ng Historial Power at Marcy Ice Power ay positibong naimpluwensyahan ang Zymurgy. Bukod dito, ito ay daan-daang libong entrepok mula nang may umabot sa Declan rank.
Sino ang makakalaban sa gayong tukso? Defensive na sabi ni Yored. Si Herodias ay natahimik. Samantala, dahan-daang pumikit si James. Ang awtoridad ni Yeria ay nagbigay sa kanya ng lakas upang manipulahin ang iba. Nagkunwari siyang binigyan ng pagkakataon ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realm na umakyat sa Declan rank, at sa gayo'y nagudyok ng malawakang pagpatay sa kanilang mga sarili at nabaluktot sila sa kanyang kalooban. Sa huli, ang Historial Power at Marcy Ice Powers, na maaaring maging karibal sa Tai Chi Power at nagdulot ng banta sa Zymergy, ay unti-unting napunta sa malapit na pagkalipol. Mahusay sina Zymergy at Yeria sa paghahasik ng hindi pagkakasundo at pagsasaayos ng mga hindi direktang pagpatay, na epektibong nagpapahina sa kabuuang lakas ng Greater Realms at na-neutralize ang kanilang pinakamakapangyarihang mga kalaban. Sa sandaling iyon, nakita ni James ang pagkakataong ihayag ang kanyang tunay na intensyon. Ikinwento niya ang pakikipagtagpo niya kina Hador at Yani, kung saan nilikha ang Marcy Ice Power. Gulat na tanong ni Yored, sa madaling salita, napagtanto din nila na nalinlang sila. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, mayroon akong dalawang gawain. Una, pagkatapos linangin ang kapangyarihang Marcy Ice, kailangan kong hanapin ang lugar ng pinagmulan ng kapangyarihang pangkasaysayan at pagsamahin ang dalawang kapangyarihang ito, na inaalis ang kanilang panlaban sa isa't isa. Pangalawa, kailangan kong patayin si Tai Chi at iwaksi ang batas ng Tai Chi. Ipaghihiganti ko ang aking asawa, sisirain ko ang mga hadlang sa paglilinang na inilagay sa mga buhay na nilalang ng Greater Realm, at lilikha ng isang bagong panahon. Nanlaki ang mata ni Yored sa gulat. Tinanong niya, hindi ba ikaw ang pinili? Gayunpaman, handa ka bang gumawa ng marami para sa Greater Realm? Ngumisi si James, the Chosen One title is bullshit. Hindi ako ganoon kagalang. Ang alam ko lang ay tao ako, at pinilit ni Tai Chi ang aking asawa na muling magkatawang tao ng 81 beses. Ngumiti ang mag-asawa at sabay na tumango, na nagpapatunay sa sinabi ni James. Kung iyon ang iyong tunay na intensyon, pagkatapos ay tutulungan ka namin. Sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita, nag-transform siya sa isang purple gold na liwanag at darted forward. Nang makita ang pagkasabik ni Yored, napatingin si James sa mag-asawa. Agad namang napangiti ang tatlo. Si Yored ay talagang kakaiba at hindi mahuhulaan. Sinundan ni James at ng kanyang mga kasama si Yored. Sa biglaang pagsiklab ng liwanag, natagpuan nila ang kanilang sarili sa ibabaw ng isang malawak na bundok na nababalot ng umiikot na ulap. Laking gulat nila, sa gitna ng matahimik na kapaligirang ito, dalawang matatandang lalaki na may puting buhok na nakasuot ng damit, ay nakipaglaro ng chess. Gayunpaman, ang kanilang chess ay naiiba sa karaniwang laro. Ginamit nila ang malawak na kalawakan ng kawalan bilang kanilang chessboard, na may mga planeta na nagsisilbing mga piraso, na ginagamit ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Historial Power bilang kanilang mga kamay upang manipulahin at ipakita ang kanilang mahusay na kasanayan. Napakaganda at kakaiba ang tanawin. Sa kawalan, ang kanilang chessboard ay nakaukit ng mga linya ng purple gold light at pinalamutian ng hindi mabilang na mga bituin. Naghalo ang madilim at nagniningning na mga planeta, na bumubuo ng isang celestial chess game. Nasaksihan ang palabas, kaagad na nagpadala si Igor ng telepatikong mensahe kay James, na nagtatanong, naiintindihan mo ba kung ano ang nangyayari dito? Sagot ni James, nakakamangha. Parang misteryoso at komplikadong supernatural powers ang mga galaw ng chess. Tila na prompt ng ilang hindi nakikitang senyales, ang dalawang matatandang lalaki ay biglang kumilos ng sabay-sabay. Dalawang wave ng historial power ang biglang bumangon at tumama sa mga kumpol na planeta, na nagdulot ng mabilis na pagbabago ng posisyon. Ang natatanging laro ng chess ay walang kulang sa isang nakasisilaw at mahimalang pagpapakita ng mga kasanayan. Nang magbanggaan ang mga planeta, nagpakawala sila ng dalawang sakuna na puwersang nagsagupaan sa isang epikong paghaharap. Ilang kalapit na planeta ang sumabog sa mga pagsabog, at ang natitirang puwersa ay bumulusok palabas, na nakakaapekto sa nakapalibot na lugar. Ito ay isang tanawin ng malaking takot, na kapagpapaalaala sa isang pahayag. Sina Yegor at Herodias ay nagsalubong ng kanilang mga kilay at lumingon kay James.
Laking gulat nila, naka-cross-legged na siya. Lumitaw ang ilan sa kanyang mga clone at nagdarted sa iba't ibang anyo at diskarte sa mga pagsabog. Sabay-sabay na lumabas ang Years 1 Genesis Bell mula sa katawan ni James at pumasa sa itaas ng kanyang ulo. Huminto ito at umikot, ang orihinal nitong kulay abong liwanag ay unti-unting lumilipat sa isang makulay na limang kulay na hanay. Nagtanong si Herodias, "Nako, nasubaybayan mo ba kung ilang clone ang ipinatawag niya?" Sagot ni Yegor, "Hindi ko na mabilang sa oras. Anyway, wag natin siyang istorbohin. Hayaan siyang malaman ito sa kanyang sarili. It's his destiny. Kami ang magiging suporta niya kung kinakailangan." Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, isang matangkad, payat, at maputi ang buhok na matandang nasa unahan ang nagsabi, "Alam ko, Gwyneth. Ang Compendium of the Mauritius Combat Form ng Darkstar ay malalim na minana ang mga turo ni Yanni." Si Sasha at Galen na magkasama ay hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ang isa pang maikli, chubby, puting buhok na matandang lalaki ay nagpaikot-ikot sa kanyang balbas at tumawa, talagang tinutupad ni Phaela Darkstar ang pagiging kahalili ni Yanni. Kasunod ng isa pang serye ng mga dumadagandong na pagsabog, ang 8 clone ni James ay nabasag ang hadlang, na natamba ang mabilog na matandang lalaki na 10,000 metro ang layo. Nabawi niya ang balanse at nagulat na sinabi, "Sino ang lalaking ito? Paano niya ginagamit ang gayong pambihirang supernatural na kapangyarihan? Hayaan mo akong puntahan sila," deklara ng matangkad na matanda, kaagad na pumwesto sa itaas ng 8 clone. Hinaway-kaway niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng bumukal na historial power. Agad-agad, hindi mabilang na mga palad ang nagkatawang tao sa kalangitan at bumaba na parang mga bulalakaw. Sabay-sabay, itinaas ng mabilog na matandang lalaki ang kanyang mga palad at ipinatawag ang hindi mabilang na sword lights na may historial power. Mabilis na pinalibutan ng sword lights ang mga clone ni James, mabilis na pinahigpit at pinipilit ang mga ito. Nang makita ang mga clone ni James na nasa nalalapit na panganib, nagmamadaling nagbabala si Diego, "Iyan ang iyong mental projections, James. Daranasin mo ang anumang pinsalang dulot sa kanila." Biglang iminulat ni James ang kanyang mga mata, na kumikislap sa kulay abo, itim, at puting mga ilaw. Dalawang powerhouse sa Zeklan rank. "This will be fun," nakangiti niyang pahayag. Sa susunod na sandali, nag-transform si James sa isang light beam at lumitaw sa kawalan. Ang kanyang mga clone ay mabilis na sumanib sa kanya. Biglang sumabog ang katawan ni James na may makapangyarihang puwersa sa kulay ng kulay abo, itim at puti. Boom! 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 Ang kulay abo, itim, at puting puwersa ni James ay nagsagupaan sa mga palad at sword light sa kawalan. Isang sunod-sunod na nakakagulat na pagsabog ang naganap, na nagresulta sa napakalaking lamat sa kawalan. Sa wakas, na-reveal na niya ang sarili niya. Bihira lang makakita ng ganito kalakas na kalaban dito. "Let's conclude the battle before figuring things out," ang sabi ng matangkad na lalaki na may halong tawa habang nakatingin kay James. "Fine by me," pagsang-ayon ng chubby na lalaki, pagkatapos ay naging spherical ball. Nababalot ng nakakatakot na kapangyarihang pangkasaysayan, inutusan niya ang mga kumpol-kumpol na planeta na sisingilan si James. Iyan ay isang kamangha-manghang supernatural na kapangyarihan, ungol ni James, inihagis ang Terrace Astride Step, at agad na lumipad sa kalangitan. Makalipas ang ilang segundo, ang spherical ball at ang hindi mabilang na mga planeta ay bumaril sa dating kinalalagyan ni James, na nagdulot ng marahas na bugzo ng hangin. Biglang sumulpot si James sa likod ng matangkad na matanda. Sa mabilis na pagtaas ng kanyang kamay, inilabas niya ang kanyang Marcy Ice power. Boom! Sa gitna ng umaalingaw-ngaw na cacophony, ang matangkad na matanda ay mabilis na lumihis sa gilid, bahagyang umiwas sa Marcy Ice power. Ang lakas ay dumaan sa kanya, iniwan siyang halatang nanginginig. Ang kanilang historial power at ang Marcy Ice power ni James, pati na ang kanyang tripletone na puwersa, ay magkakaugnay. Mabangis na nag-away sina James at ang matangkad na matanda, bawat isa ay naghahatid ng walang humpay na suntok at sipa. Dinala sila ng kanilang bakbakan mula sa taas ng langit pababa sa tuktok ng isang bundok. Sa isang maikling sandali, ang hindi mabilang na mga bundok ay naging mga durog na bato.
Ikinuyom ni Yegor ang kanyang mga kamao at sinabing, ito ay hindi patas. Pareho silang nasa 8th Zeklan rank, ngunit nakikipagtambal ba sila sa isang tao sa 5th Zeklan rank? Wala ba silang karangalan? Nang malapit na siyang makialam, pinigilan siya ni Herodias. Anong ginagawa mo? Nagdilim ang mukha ni Yegor. Samantala, nag-cross arm si Yared at tuwang-tuwa na nagkomento, matagal nang walang magandang at kasiya siyang laban ang dalawang matandang ito. Dapat sila mismo ang makaranas nito, kung hindi, iisipin nilang nagmalabis ako. Nagtataka, nagtanong si Yegor, sinasadya mo ba ito? Nakangiting sagot ni Yared, you fail to grasp the situation. Kung sasabihin ko sa kanila na natalo ako ng batang ito, tiyak na kukutsain nila ako at iisipin na mas magaling sila sa akin. Hindi kaya magiging dagok iyon sa reputasyon ko. Hayaan silang magsanib puwersa laban sa kanya at personal na maranasan ang lakas ng Marcy Ice Soul ni Yanni. Ngunit hindi na kailangang mag-alala. Ito ay para sa kanyang kapakanan. Sa pamamagitan ng labanang ito, magkakaroon siya ng insight, at magiging mas maayos ang kanyang landas sa hinaharap. Matapos marinig ang mga sinabi ni Yared, nakaramdam siya ng kaba. Gayunpaman, naunawaan niya na pinakamahusay na huwag makialam sa labanan. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni James ang pakikipaglaban sa dalawang matandang lalaki. Ang kanyang Terrace Astride Step at Dawn Blade form ay walang putol na umakma sa isa't isa. Sa pagdaragdag ng kanyang Chaos Yin Yang Ice at Marcy Ice Power, hindi nagamit ng dalawang matandang lalaki ng epektibo ang kanilang supernatural powers. Inaasahan ni James ang kanilang mga galaw, preemptively countering at nullifying kanilang supernatural powers. Ang dalawang matandang lalaki ay nakaramdam ng lumalaking pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, at ang tumitinding pagkabalisa ay nadagdagan habang nagpapatuloy ang labanan. Sa mga paligsahan sa pagitan ng mga powerhouse, ang tagumpay ay maaaring mapagpasyahan sa isang pagkakamali lamang. Sa makatuwid, ang anumang paglipas ng pagtutok ay maaaring humantong sa hindi inaasahang mga resulta. Ganito ang nangyari sa labanang ito. Ang unang nanghina ay ang chubby na matanda. Nang malapit na niyang ilabas ang kanyang supernatural power, ang Eternal Blade Formation, naunawaan ng Chaos Yin Yang Ice ni James ang kanyang layunin. Pagkatapos, mabilis na ginamit ni James ang Dawn Blaze form para makalapit at ibinato ang daan-daang libong suntok sa chubby na matandang lalaki, na agad na dinampot at napatumba siya. Ang chubby na matanda ay bumagsak sa bundok na may malakas na kalakbog, dahilan para ito ay bumagsak kaagad. Nang nawasak ang bundok, agad na lumipad sa himpapawid sina Yegor, Herodias, at Yared. Tumayo mula sa mga guho ang chubby na matanda, gusot at nagsusuka ng dugo. Sa sandaling iyon, natagpuan ni James ang kanyang sarili na kinubkob ng hindi mabilang na mga ilusyonaryong palad na pinakawalan ng matangkad na matanda. Kung hindi dahil sa kanyang ultimate golden body, siya ay napawi at ang kanyang kaluluwa ay nabura ng Marcy Ice power. Malubhang nasugatan si James at nagsuka ng dugo. Gayunpaman, pilit niyang itinapon ang supernatural na kapangyarihang minana niya kay Yanni para utusan ang kanyang mga clone, na nagbigay ng nakamamatay na suntok sa matangkad na matanda. Habang ang hindi mabilang na mga clone ay sinisingil sa kanya, alam ng matangkad na matanda na imposibleng makaiwas sa gayon, inihanda niya ang kanyang sarili upang ipagtanggol laban sa pag-atake. Ang kanyang gininto ang katawan ay natagos, at siya ay bumagsak sa pagkawasak, na nagdulot ng isa pang matunog na epekto. Umubo ng subo ng dugo ang matangkad na matanda. Napahawak siya sa kanyang dibdib na may gulat na ekspresyon. Si James ay nag-hover sa kawalan, ang kanyang pulang-pula na buhok na sumasayaw sa hangin habang siya ay dahan-daang bumababa. Sa sandaling iyon, mukha siyang isang masama. Sa sandaling iyon, mukha siyang isang masamang nilalang. Nang nasaksihan ang palabas, sumigaw ang chubby na matandang lalaki, ikaw ba ang demonyo, Morgoth? Hindi pwede si Morgoth. Paano kaya siya nandito? Walang makakarating sa lugar na ito, bulalas ng matangkad na matanda. Bumaba si James sa mga guho. Hindi napigilan ang kanyang mga sugat, umubo siya ng isang subo ng dugo. Historial Cloudmaster, Gwyneth Zolstas, Supreme Sword God, Hawthorne Longstride,
Sabi ni Herodias sa kanila, may bakas ng saya sa boses niya, kayong dalawa ay dating walang kapantay na figure, namumuno sa mga leon at naghahari sa hindi mabilang na buhay na nilalang. Kinikilala mo ba ang iyong pagkatalo? Ang dalawang matandang lalaki ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang kakulangan sa ginhawa. Matagal na nilang naranasan ang matalas na dila ni Herodias sa Tai Chi World. Matapos paegang makita niya ang mga ito sa mga kaawa-awang estado, alam nilang ang Pega retort ay lalong magpapahiya sa kanila. Ayan, pumalakpak si Yared at nakangiting sinabi, kayong dalawa ay sinasabing top 5 sa Tai Chi World, ngunit tila ako, na nasa ika-6 na ranggo, ay maaaring mas mahusay. With a spog expression, nilapitan ni Yared ang dalawang matandang lalaki at sinabing, payagan mo akong formal na ipakilala siya. Ang lalaking nanag sa iyo ay ang kahalili ng Marcy I Soul ni Yanni. His name is. Huminto siya at tumingin kay Yegor. Si Yegor ang pumalit, na nakangiting nagsabi, James Caden. Oo, si James. Nakangiting lumingon si Yared sa dalawang matandang lalaki at sinabing, kilala ako sa malapitang labanan, ngunit kahit ako ay natalo. Natural, kayong dalawa ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Dahil sa naiinis na papuri sa sarili ni Yared, itinulak siya ng dalawang matanda at itinuon ang tingin kay James. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, sinabi ng matangkad na matandang lalaki, ang kahalili ng Marcy I Soul ni Yanni. Hindi nakakagulat na taglay niya ang mga kakilabot at hindi inaasahang kakayahan. Nakipaglaban siya sa amin, sa kabila ng pagiging mababa sa kultibasyon na ranggo, nang hindi man lang nanghina. Kumunot ang noo ng chubby na matanda na sumang-ayon, alam kong kakaiba. Bukod sa chaos yin-yang eyes ni Yanni, ano pang kakayahan ang maaaring mahulaan ang supernatural powers ng kanilang kalaban? Matapos makita ang mga galaw ng kanyang kalaban, ginamit niya ang Dawn Blaze form at Terrace Astride Step upang makisali sa malapit na labanan. Nakakatakot talaga, mapait niyang sinabi, sa hindi inaasahan, pagkatapos ng hindi mabilang na entrepok ng paghihintay, ang dumating ay ang kahalili ng Marcy Ice Power. Paano ang mga kahalili ng kapangyarihang pangkasaysayan? Ano ba kasing ginagawa nila? Nang marinig ni Yared ang mga reklamo ng chubby na matanda, huwag ka nang mangarap. Ang ating mga nakababatang henerasyon ay walang silbi ngayon at ganap na hindi magagamit ang kapangyarihang pangkasaysayan. Sa halip, may naisip silang Genesis. Hinawakan ng matangkad na matanda si Yared sa kwelyo at sumingit, tama na ang kalokohan mo. Bakit mo pinupuri ang iba at ibinababa ang iyong sarili? Nasaan ang iyong dignidad at dangal? Dignidad. Karangalan. Nanunuya si Yared, anong dignidad at karangalan ang natitira upang mapanatili kahit tayong tatlo ay natalo? Sumigaw ang matangkad na matanda, ikaw. Biglang nagsalita ang chubby na matanda, walang nagmamadali. Nasa 8th Zaclan rank lang tayo. Kami ang pinakamalakas na kinatawan ng historical power. Kahit sina Yuldra at Fela ay hindi magdadalawang isip na guluhin tayo ng madali. Nang marinig ni Herodias ang kanilang pagtatalo, napangisi si Herodias, dahil ayaw nilang aminin ang pagkatalo, hindi ka dapat magpigil, James. Una, sumipsip ng kanilang mga base ng paglilinang at walisin ang mundong ito ng walang kapantay na lakas. Napakunot ang noo ni Yegor nang marinig ang mungkahi ni Herodias. Sumingit siya, think twice about what you really desire, James. Ano man ang desisyon mo, mananatili kami sa tabi mo. Pagkaraang marinig ang nakapagpapatibay na salita ng mag-asawa, ngumiti si James at sumagot, dahil ayaw ninyong aminin na sumuko na kayo, wala akong pagpipilian. Hindi, pakihintay. Nagmamadaling putol ni Yared, nanginginig na ikanaway ang kanyang mga kamay. Hindi ko sila kasama. Ang kanilang katigasan ng ulo ay nagmumula sa malalim na mga pagkiling. Tapos, animated na sumenyas siya habang kausap ang dalawang matanda. Samantala, si Herodias, Yegor, at James ay naiwang nakatingin sa isa't isa na may kalituhan. Biglang binasag ni Herodias ang katahimikan. Bagaman ang tatlong ito ay maaaring minsan ay may kapangyarihan, sila ay namumutla kumpara sa isang taong tunay na kakilakilabot. Sandali, biglang putol ni James, nagtanong, ano ang pagkakaiba ng Declan Mahayana at ng Declan Rank? Matiyag ang ipinaliwanag ni Yegor, tulad ng alam mo,
ang Declan rank ay iba sa Zeklan rank, na may 9 na antas. Samantala, ang Declan rank ay mayroon lamang 4 na antas, ito ay ang Xerxo Declan rank, Yitro Declan rank, Soma Declan rank, at Historial Declan rank. Nakaugalian na ng mga nabubuhay na nilalang na tawagin itong Declan Mahayana. Ang bawat hadlang sa Declan rank ay parang isang hindi malulutas na bangin, bawat isa ay may isang kinakailangan. Hindi lamang kailangan ng isang ultimate golden body, isang pangalawang katawan, ngunit kailangan din ng isa na may kakayahang magpatawag ng higit sa 4 na clone at pagsama-samahin ang mga ito sa mga pisikal na entity sa 9th Zeklan rank. Bukod pa rito, dapat na mapagsama ang mga ito ng walang putol. Ang antas na maaaring maabot ng isa sa loob ng Declan rank ay depende sa uri ng kapangyarihan na nalilinang ng una. Upang maabot ang isang mas mataas na antas, ang isa ay dapat na makapag-fuse ng mas mataas na kapangyarihan. Napabuntong hininga si James sa pagtataka at nagtanong, kaya kung linangin ng isang tao ang Xerxo sa Zeklan rank, hindi sila makaka-advance sa Yitro Declan rank. Tumango si Yegor at nakangiting sinabi, oo. Sa iyong palagay, bakit nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihang Marcy Eyes? Naniniwala ka ba na dahil si Yeria at ang Zymergy ay naghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila? Huminga ng malalim si James at nag-isip kung tinutukoy ng Zeklan rank ang antas ng Declan rank ng isang tao, ano ang level ni Yeria? Matapos ang tanong na pumasok sa kanyang isipan, agad niyang tinanong ang mag-asawa. Mahinahong sumagot si Yegor, may turtle power siya at nagmana ng Tai Chi power. Kaya, natural siyang makapasok sa Soma Declan rank. Dumilim ang mukha ni James. Kaya kailangan kong maabot ang Soma Declan rank o ang Historial Declan rank para talunin siya. Sumagot si Herodias, hindi naman ganoon. Nang pumasok si Yanni sa Declan rank gamit ang kanyang Marcy Ice power, bagamat hindi malinaw kung aling antas ang kanyang naabot, natakot si Yeria sa kanya. Nagningning ang mga mata ni James habang nagtatanong, sa madaling salita, makapasok din ako sa Soma Declan rank with Marcy Ice power. Nakangiting sabi ni Yegor, malamang hindi iyon. Nang pumasok si Yanni sa Declan rank, tiyak na isinama niya ang iba pang kapangyarihan. Natigilan si James. Sa oras na iyon, sa wakas ay iniwaksi ni Yared ang soundproof na harang at naglakad papunta sa kanila. Na-convince ko na sila. Gayunpaman, mayroon silang kondisyon. Ano ito? Kumunot ang noo ni James. Pinag-uusapan natin ang pagsasama ng Marcy Ice power at Historial power. Si James naman ay nanatiling kalmado. Iniabot niya ang kanyang mga braso at ipinakita ang kanyang ultimate golden body. Malamig na umungol si Herodias. Bagaman hindi pa naabot ni James ang Declan rank, mayroon siyang ultimate golden body na nagkwalipika sa kanya sa Declan Mahayana. Lumuhod, kayong tatlong matandang umutot. Nagulat si Yared at ang dalawang matanda. Bagamat takot na takot, tumanggi silang lumuhod. Hindi nila inaasahan na ang binatang ito na nagngangalang James ay magkakaroon ng kahanga-hangang background. Sinuri ng matangkad na matandang lalaki si James at nagtanong, mga kulay abong ulap at libo-libong kampana ang tumutunog. Ikaw ba ay nasa itaas ng Genesis powers at pinagkadalubhasaan ng Marcy Ice combat form? Nakilala mo na ba silang lahat? Tumango ang chubby na lalaki, hindi lang iyon. Dapat mayroon ka ring Nirvana Golden Bones, isang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana. Taglay mo rin ba ang mga ito? Sumagot si Herodias, mga matigas ang ulo. Kung nasa kanya na ang lahat, kayong dalawa ay langgam na lang. Taos-pusong paliwanag ni Yegor, halos lahat sila ni James. Dapat makumbinsi na kayong tatlo ngayon. Biglang iwinagayway ni James ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang mabigat na kapangyarihan na may tatlong kulay na pagsasanib. Agad na tinakpan ng mga kulay abong ulap ang kalangitan, habang ang Years 1 Genesis Bell ay umalangaw-ngaw sa isang matunog na kalansing. Agad itong na-duplicate sa maraming mga kampana, na nagmumula sa isang napakalaki na aura habang ito ay nag-hover sa tatlong matandang individual, pinaliguan sila ng maliwanag, ethereal na glow. Nang masaksihan ang palabas na ito, hindi maitago ni Yared at ng dalawang matandang lalaki ang kanilang pagkagulat. Dahil sa marangal na pressure,
hindi nila sinasadyang lumuhad sa lupa. To be honest, I don't need to extend such courtesy to you. Umalangaw ang boses ni James mula sa kawalan, na naglalabas ng aura ng kabanalan at kamahalan. Gayunpaman, ipinangako ko kay Yanni na tulay ang agwat sa pagitan ng kapangyarihang Marcy Ice at kapangyarihang pangkasaysayan sa anumang halaga. Kung hindi, kayong tatlo ay nagsilbing aking mapagkukunan ng pagtatanim. Sa pagharap sa nag-uutos na deklarasyon ni James, agad na nagpatira pa ang tatlong nakaluhod sa lupa, hindi man lang naglakas loob na huminga. Sa mga tuntunin ng paglilinang lamang, si James ay hindi maihahambing sa kanila. Gayunpaman, sapat na ang kanyang galing sa pakikipaglaban para mapabagsak silang tatlo. Isinasaalang-alang ang mga potensyal at mga prospect, nalampasan sila ni James ng isang nakakagulat na margin. Hindi lamang niya taglay ang Marcy Ice Soul ni Yanni, ngunit mayroon din siyang lahat ng supernatural powers ng Marcy Ice combat form. Sa totoo lang, napagtanto nila na hindi na mahalaga ang kompetisyon sa pagitan ng Historial Power at Marcy Ice Power. Kapag napagsama-samahin sila ni James, ang mga nilalang ng Greater Realms at maging ang kanilang mga disipulo ay pagpapalain at mababago ang kanilang mga kapalaran. Ang mga nilalang sa buong Greater Realms ay malamang na makakawala mula sa mga hadlang na ipinataw ni Zymergy at hindi na sasailalim sa mga kapritsiso ng Tai Chi. Sa bagong paradigm na ito, ang pinakadawa ng dignidad, kalayaan, at tadhana para sa lahat ng nilalang ay ganap na mahuhugis. Samantala, sa loob ng isang makinang na kumpol ng planeta na matatagpuan sa kailaliman ng ika-6 na antas ng panlabas na larangan ng digmaan, isang matandang lalaki na may umaagos na puting buhok at mahabang balbas ang unti-unting nagmulat ng kanyang mga mata. Nagpakita siya ng aura ng immortalidad ngunit may malambot at banayad na kilos. Ang kanyang mga tingin ay agad na naging sanhi ng paglilipat ng mga planeta sa paligid, na nagpapatunay sa kanyang napakaraming presensya. Bigla siyang tumingin sa direksyon kung saan naroon si James, at isang mahinang kunot na kunot ang kanyang noo. Mga kulay abong ulap at libo-libong kampana na tumutunog. Sa itaas ng Genesis Power ay makikita mo ang Marcy Ice combat form. Sa wakas, pagkatapos ng hindi mabilang na mga entrepok, narito siya, bulong ng matanda. 1/3. Habang ang kanyang mga salita ay naaanod sa ether, tatlong figure na nakikibahagi sa labanan sa malapit ay tumigil sa kanilang labanan. Dumapa siya sa tabi ng matandang lalaki at nagtanong, "Ano ang binubulong-bulong mo, Yuldra?" Ganyan kawalan Gia. Ang isa pang figure, isang matangkad at hindi kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng balabal, ay bumaba mula sa kawalan. Isa pang figure ang napakita sa kislap ng gininto ang liwanag, isang dalagang nakasuot ng itim at puting damit. Naghahampas ng espada, itinutok niya ito sa ibang babae na nauna sa kanya at mariing sinaway, "Ang katapangan mo ay walang hangganan, Fela. Ikaw ay isang kahalili ng Marcy Ice Power. Bagamat maaaring tiisin ni Sir Yuldra ang iyong presensya dahil sa kanyang kabaitan, ang gayong pag-uugali ay hindi kukonsintihin." Ngumuso ng masama si Fela bilang tugon, saka itinuon ang atensyon sa matandang lalaki. Ngumiti ang matandang lalaki at sinabing, "Dumating na ang kakampi mo, pati na rin ang kalaban mo. Isang kahalili sa martial arts realm." Napakunot ang noo ni Fela sa pagkabigla. Malumanay na ngumiti ang matandang lalaki at tumango ang sagot, "Oo. Ito ay maaaring maging mahusay na tagumpay sa aming sitwasyon." Agad namang tumingin si Fela sa direksyon kung saan naroon si James na may pagdududa. Nagpalitan ng tingin ang dalawa pang individual at saka nagmadaling pasulong. "Paano nakapasok ang isang kahalili ng Marcy Ice Power sa lugar na ito, Sir Yuldra?" "Tama. Paano ito posible? Nandito kami para sa hindi mabilang na mga entrepok at sinubukan ang lahat upang masira ang selyo. Paano sila nagtagumpay?" Nakangiting sagot ng matandang lalaki, "Ang mundo ay puno ng mga kababalaghan. Naaalala mo ba ang sinabi ng Historial Messenger bago siya umalis?" Sa paghahayag na ito, ang dalawa ay natigilan, na nakikipagbuno sa mga implikasyon ng mga salita ng matanda. Biglang napabulala si Fela, "Marcy Ice Soul. Nararamdaman ko ang Marcy Ice Soul ni Sir Yanni." Agad siyang nag-transform sa isang bahid ng itim na liwanag at nawala sa lugar. Nagpalitan ng mataimtim na tingin ang lalaki at babae na naiwan.
Mapilit na sinabi ng lalaki, mahirap nang harapin si Fela. Ngayong dumating na ang isa pa niyang kaalyado na may hawak ng kapangyarihang Marcy Ice, ang ating kapangyarihang pangkasaysayan. Nag-iisip na bamulong ang matandang lalaki, panahon na upang matapos ang alitan sa pagitan ng kapangyarihang Marcy Ice at kapangyarihang pangkasaysayan. Si Yuldra ang kanilang batong panulok, ang kanilang pag-asa na masira ang selyo upang palayain sila. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang mataas na pag-asa para sa misteryosong magsasaka na lumitaw. Naguguluhan sila sa mga kinikilos niya. Nakangiting sabi ni Yuldra, "Let's go meet our distinguished guests." Si Yared at ang dalawang matandang lalaki ay nanatiling nakaluhod, pinilit ng kahanga-hangang presensya ni James na ibunyag ang mga lihim ng kanilang mundo. Sa loob ng malawak na ika-6 na baitang ng Outer Battlefield, kakaunti ang mga naninirahan. Binubuo sila ng mga nakaligtas na halos nakatakas sa nakamamatay na pagkakahawak ng mahiwagang kapangyarihan ng silang na nakatago sa mas mababang antas ng panlabas na larangan ng digmaan. Bagamat iniwasan nilang mabuklod, nakulong sila sa loob ng espasyong ito, hindi makatakas. Sa hindi mabilang na mga entrepok, ang kanilang paglilinang ay tumitigil at bumagsak, katulad ng mga bilanggo sa death row sa loob ng isang napakalaking bilangguan. Nanghina sila sa pagdurusa matapos mahiwalay sa labas ng mundo, nawala ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga nilalang. Natural, ang dalawang magkaibang paksayon na may magkaibang kapangyarihan ay nakikibahagi sa walang tigil na labanan. Ang pagod at inis ay tuluyang pumasok, na nagresulta sa kanilang kasalukuyang pagkapatas. Noong una, ang daigdig na ito ay nagtataglay ng 10,000 nakaligtas, ngunit ang walang humpay na alitan sa kanila ay nabawasan ang kanilang bilang hanggang sa 327 individual lamang, bawat isa ay umaangkin sa isa sa 81 star cluster. Habang ang mga cultivator na may malicious power ay mas kaunti, ang mga may historial power ay nangingibabaw, na halos lahat sa kanila ay nasa Zeklan rank. Sa time ng lipunang ito ay nakatayo si Yuldra, iginagalang bilang parehong mabigat na magsasaka at ang iginagalang na pinuno ng historial power lineage. Malapit na nahuli si Fela, isang cultivator na nagtataglay ng Marcy Ice power at nasa tuktok ng 9th Zeklan rank. Nakapagtataka, binaliwala ni Yuldra ang mga nakaraang hinaing at ipinagkaloob kay Fela ang mga turo ng kapangyarihang pangkasaysayan, na naging dahilan upang siya ang huling tanglaw ng pag-asa para makalaya sila mula sa selyadong mundo. Ang dalawang matandang lalaki na tila naglalaro ng chess ay aktwal na nagmamasid at nagsusuri sa pakikipaglaban ni Fela sa dalawang powerhouse sa 9th Zeklan rank. Nang marinig ang lahat, ibinaling ni James ang kanyang tingin kina Yegor at Herodias, nagtatanong, sa pangkalahatan, isinasaalang-alang na nila ang pagsasama ng Marcy Ice power at historial power. Sagot ni Yegor, hindi ganoon kadali. Ang dalawang kapangyarihang ito ay sa panimula ay magkaiba. Ang pagkamit ng fusion ay mangangailangan ng isa na magkaroon ng Nirvana Golden Bones at isang Ultimate Golden Body. Idinagdag pa ni Herodias, na nagsasabi, eksakto. Sa ngayon, ikaw lang ang taong nakamit ang mga kondisyong ito. Nag-isip ang ekspresyon ni James habang pinoproseso niya ang kanilang mga salita. Sa pagbanggit ng mga gintong buto, ipinagmalaki ni James ang mga ito. Nang mahulog siya sa Aqua Soul sa ikatlong antas ng Forlet Land, nawala ang kanyang ginintoang katawan. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng tulong mula sa dalawang mahiwagang natitirang kaluluwa. Sa pamamagitan ng Nirvana, pinandi nila ang Nirvana Golden Bones, na puno ng kalahating historial power at Marcy Ice power. Gamit ang pundasyong ito, binibigyang daan siya nitong gamitin ang parehong mga kapangyarihan sa kalooban. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan ay masyadong mahina, kaya't pinipigilan siyang ilabas ang buong potensyal nito. Biglang bumulong si Yared, nasabi na namin sa iyo ang lahat. Pwede bang bumangon muna tayo? Dati pa rin tayong mabigat na powerhouse. Kung makikita tayo ni Fela na lumuluhod sa harap ng isang junior, mababawasan nito ang ating katayuan. Natigilan si James. Mapait na sabi ng chubby na lalaki, hindi naman kailangan. Nakita na niya tayo. Napabuntong hininga ang matangkad na lalaki. Nakakahiya naman. Mabilis niyang ginawang sword lights ang mga ito, diretsyong inutusan ang mga ito para kay James. Boom!
Boom! Boom! Isang serye ng mga pagsabog ang bumalot kay James, na nagpapadala ng mga shockwave sa buong lugar. Umungol ang mga durog na bato at usok sa lugar, kaya mahirap makita. Ang mga biglaang pangyayaring ito ay biglang naganap. Natigilan ang lahat at agad na napaalis ng shockwaves. Ang Ying World ay unti-unting humihina sa bawat henerasyon. Kukunin ko ang Marcy Ice Soul. Habang nagsasalita siya, tahimik na sumulpot sa likod niya ang isang gwapong figure. Sa ganun, ano ang nagbibigay sa iyo ng gayong mapagmataas na pagtitiwala? Sabi niya. Habang nagsasalita ang gwapong figure ay mabilis niyang hinampas si Fela sa dibdib ng lumingon ito. Biglang, mabilis na kumalat sa katawan ni Fela ang kulay abo, itim, at puting kapangyarihan, na nag-iwan sa kanya ng lubos na takot. Ganyan kabilis ang mga galaw. How did you? Naputol ang sasabihin ni Fela ng panibagong atake. Nagluwa siya ng isang bibig ng dugo at pinalipad sa malayo. Boom! Bor! Boom! Nagkaroon ng isa pang serye ng mga pagsabog habang si Fela ay ipinadala sa pag-crash sa 12-dosenang mga planeta. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napatitag niya ang sarili. Samantala, tumalon si Yared sa kawalan at sumigaw, "How dare you lay hands on my goddess?" Ihahatid na kita. Bago pa niya makasuhan si James ay sinunggaban na siya ng dalawang matanda. Masyado kang nakakaawa para maging bida na nagligtas sa isang dalagang nasa pagkabalisa. At masyado kang pangit. Hindi man lang interesado sa'yo si Fela. Tigilan mo na yang pagiging sentimental mo. Sa pagharap sa masasamang salita ng dalawang matanda, nagalit si Yared. Humiwalay siya sa pagkakahawak nila at sumugod kay James. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, binigyan siya ni James ng nakakatakot na tingin. Bagamat natakot, gusto ni Yared na mapanatili ang kanyang karangalan. Kaya naman, marahan niyang tinapik ang balikat ni James, kunwaring nagbibigay ng payo. Binata, hindi ganyan ang pakikitungo sa babae. Bilang isang lalaki, dapat kang maging mas mapagpatawad. Tingnan mo rin ang iyong mga damit. Magulo sila. Dapat mong itaguyod ang iyong imahe ng isang makapangyarihang powerhouse na may karunungan at kapangyarihan. Habang nagsasalita ay sinimulan na niyang ayusin ang mga damit ni James. Napangiti siya ng nakakaloko at naghanda ng umatras. Gayunpaman, biglang sumulpot si James. Teka, huwag kang magalit. Kaibigan ako ng teacher mo, Bago pa matapos magsalita si Yared ay mabilis na siyang sinipa ni James. Pagkatapos, inihagis niya ang Dawn Blaze form at mabilis na nawala sa kawalan. Sa susunod na sandali, ang napakalaking espada ni Fela ay nakaunat sa kawalan kung saan nakatayo si James. Boom! 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 Isang serye ng mga dumadagandong na pagsabog ang naganap, at ang sword energy ay bumagsak sa lupa, na nahati ang mga guho sa hindi mabilang na bangin. Ang kapangyarihan ng pag-atake ay nakakatakot at wala sa mundo. Bakit ka tumatakbo? Harapin mo ako. Matapos makaligtaan ang kanyang target, galit na bumulong si Fela. Humarap si James sa likod niya at mahinahong nagtanong, "Sabihin mo sa akin ang pangalan mo." "Hindi ako pumapatay ng mga hindi kilalang tao." Sa gulat ay biglang lumingon si Fela. Ganun pa man, nanatili pa rin siyang nagtatampo. Ang Dawn Blaze form ay hindi ginagamit para sa pagtakas. Siya ay isang magandang babae, ngunit hindi lamang sinumang lalaki ang makakayanan ng kanyang pagiging agresibo. Habang si James at Fela ay nakatayo sa bingit ng paghaharap, tumindi ang tensyon. Naramdaman ng mga nagmamasid sa malayo, kasama na ang dalawang matandang lalaki at si Yared, na tumibok ang kanilang puso. Sa gilid, sina Herodias at Yegor ay nagsuot ng mga solemn na ekspresyon, na lubos na nalalaman ang kalubhaan ng sitwasyon. Si Fela ay nasa tuktok ng 9th Zeklan rank, at bilang isang taong nakabisado ang parehong Marcy Ice combat form, mayroon siyang natatanging kalamangan sa mga kalaban sa ranggo. Sa kabilang banda, si James ay nasa 5th Zeklan rank pa lang nag-alala ang mag-asawa na hindi niya kayang tiisin ang sarili laban sa kanya, lalo na't may malaking agwat sa pagitan ng kanilang hanay. Mabilis na nagpadala si Herodias ng telepatikong mensahe kay Yegor, na nagsasabing, "Kailangan nating magbantay ng mabuti. Kung nasa panganib si James, kailangan nating makialam." Sumagot si Yegor, "Base sa maikling paghaharap nila ngayon,
hindi naman siguro matatalo si James. Inilabas ni Herodias ang kanyang pagkadismaya, nasa 5th Zeklan rank lang si James. Naipush na niya ang kanyang limitasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang taong mas mataas ng 3 ranggo kaysa sa kanya. At ngayon, kailangan niyang harapin ang isang tao sa 9th Zeklan rank habang nasugatan. Nang makitang galit na galit ang kanyang asawa, tumanggo na lamang si Igor bilang pagsang-ayon. Ang kanyang pag-aalala para kay James ay naging maliwanag na ang tingin niya sa kanya ay parang ason. Samantala, nakatayo pa rin sa tapat sina James at Fela. Nagkatinginan sila, at lumitaw ang isang mental battlefield sa kanilang mga mata. Inilabas ng dalawa ang lahat ng kanilang supernatural powers, lumaban sa parehong kapangyarihan. Sa kanilang matinding labanan sa pag-iisip, pinakawalan nina James at Fela ang lahat ng kanilang mahiwagang kapangyarihan at kasanayan, na nakikibahagi sa isang labanan ng talino at lakas. Ang Dawn Blaze form ni James, Terrace Astride Step, at Chaosinyang Eyes ay binayaran para sa kanyang mas mababang cultivation rank, na nagpapahintulot sa kanya na lumaban ng may kamanghamanghang bilis. Sa kabilang banda, ang karunungan ni Fela sa kanyang mga kakayahan at ang kakilakilabot na Marcy Ice Power ay nagbigay daan sa kanya na makisali kay James sa malapit na labanan na may walang katulad na liksi at bilis din. Sa kabila ng matalas na pangunawa ni James sa kanyang Chaosinyang Eyes, ilang beses siyang nabigo upang makita ang hindi mahuhulaan na mga galaw ni Fela at ilang beses siyang nataman. Matapos ang hindi mabilang na mga round ng laban, napagtanto ni Fela na ang bilis ni James ay higit sa kanya. Desperado siyang magtagumpay, nag-deploy siya ng Celestial Formation gamit ang nakapalibot na mga kumpol ng bituin at mga planeta upang palibutan si James, na nililimitahan ang kanyang mga galaw. Napaka-epektibo ng kanyang taktika, dahil nagulat si James at hindi nakapag-react sa oras. Sa mental battlefield na nagaganap sa kanilang mga mata, ang ultimate golden body ni James ay malubhang nasugatan. Sa gulat ni Fela, may isa pang trick si James sa kanyang manggas mga porma sayon. Sa susunod na sandali, natagpuan ni Fela ang kanyang sarili na nakulong sa mabigat na porma sayon ni James. Ang porma sayon, na binigyan ng kapangyarihan ng tumaas na cultivation ni James, ay naging isang makapangyarihang supernatural power. Ang mga pader nito ay itinayo mula sa Years 1 Genesis Bell habang ang mga bolts ng quasar lightning ay bumaba mula sa itaas, at ang mga apoy ay sumabog mula sa lupa. Karagdagan pa, isang marahas na pag-agos ng hangin ang tumagos sa paligid. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Fela ang kanyang sarili sa matinding panganib. Sa kanyang pagkadismaya, ang porma sayon ay napuno ng kulay abong ulap at ang matunog na huni ng hindi mabilang na mga kampana. Habang naghahanda si Fela na depensahan ang pinagsamang pag-atake, bigla siyang binalot ng dream energy. Hindi lamang nito pinigilan ang kanyang paglilinang, ngunit pinabagal din ito ang kanyang mga paggalaw. Bakas sa gulat ang magandang mukha ni Fela habang gumanti ito ng espada. Gayunpaman, umiwas ang dalaga at muling lumitaw sa likuran niya. Medyo talented ka, pero kulang ang karakter mo. Terra na ulit. Habang nag-transform ang batang babae sa isang streak ng sword light at sinisingil muli sa kanya, napilitang umiwas si Fela. Nasanay na siya sa opensa at kulang sa pagsasanay sa pagdepensa. Ang itulak sa pagtatanggol ng isang bata ay isang lubos na kahihiyan sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpat si James sa harapan niya. Ang kanyang mga braso ay nagmula sa isang purple golden at isang itim na kinang, pagkatapos ay biglang nag-transform sa dalawang espada upang mabilis na lumapit sa kanya. Naipit sa pagitan ng pag-atake ng dalawang mabigat na kalaban, si Fela ay natatalo at nataranta. Sa pagbagsak ng quasar lightning mula sa himpapawid, ang mga makukulay na apoy na bumubulusok mula sa lupa, at mabangis na hangin na umaalingaw-ngaw sa paligid niya, ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay itinulak sa mga limitasyon nito. Naisip ni Fela na makawala mula sa nakalulungkot na porma sayon, ngunit kahit na ginamit ang lahat ng kanyang Marcy Ice Power, ang kanyang mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Pakiramdam niya ay nasealed siya sa loob ng ibang dimensyon ng walang labasan, na nag-iwan sa kanya ng takot at desperado. Sa kanyang sandali ng pagkabalisa, napapikit si James gamit ang Terrace Astride Step,
Itinutok ang kanyang espada sa kanyang balikat nang walang tigil na puwersa. Sumunod ng malapit sa likuran, sumugod ang dalaga, ang kanyang espada ay nakahanap ng marka nito sa kanang braso ni Fela. Ang sunod-sunod na welga ay nagpapahina kay Fela, at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay nabawasan ng husto. Desperado siyang makatakas, lumukso siya sa hangin, at sinalubong siya ng mapang-ipong puwersa ng quasar lightning na dumadagandong sa paligid niya. Pagdating niya sa lupa, nilamon siya ng makukulay na apoy. Maya-maya pa ay lalong naubos ng malakas na hangin ang kanyang lakas. Ang batang babae ay ngumiti ng masama at nagtanong, dapat ay mayroon ka sa kanya, guro. Medyo maganda siya. Sigurado akong masasarapan siya. Humalaklak si James, napakabata mo pa pero napakakulit mo na. Sumagot ang dalaga, I'm asking you to devour her, not sleep with her. Siya ay nasa 9th Zeklan rank. Ang iyong historial power ay tataas ng malaki, sabi ni James. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit ako rin. Huwag kalimutan na mayroong isang powerhouse doon sa Declan rank. Dapat may backup plan ako. Iminungkahi ng batang babae, pagkatapos ay pilitin siyang umatras mula sa mental na larangan ng digmaan at isaalang-alang ang labanan bilang isang draw. Pagkatapos magsalita, bigla siyang nag-transform sa 5 kulay na ilaw at nasalikop si Fela. Sa isang kisap mata, hinawakan ni James ng mahigpit si Fela, binalot siya ng malakas na aura ng kulay abo, itim, at puting enerhiya. Nabaluktot ang ekspresyon ng mukha ni Fela sa gulat at takot habang nilalabanan niya ang napakalaking puwersang humahawak sa kanyang bihag. Anong ginagawa mo? Malamig na tugon ni James, kung tumanggi kang sumuko, uubusin kita. Habang naramdaman ni Fela na nauubos na ang kanyang Marcy Ice power, naramdaman niya ang malagim na sitwasyon at mabilis siyang nakapagdesisyon. Sa isang biglaang pagsabog ng paggalaw, pinasabog niya ang kanyang sariling katawan, na lumikha ng isang paputok na pagkagambala. Sa labas ng mundo, ang pisikal na anyo ni Fela ay nanggigigil, at siya ay umubo ng dugo. Napaluhod siya na parang naubos ang lakas niya. Hindi ako makapaniwala. Habang pinagmamasdan ni James ang pakikibaka ni Fela na tanggapin ang sitwasyon, naramdaman din niya ang hirap ng kanilang pag-iisip at umubo ng dugo. Nagawa ni James na sugpuin si Fela gamit ang kanyang supernatural powers habang nasa mental battlefield. Gayunpaman, hindi siya makakamit ng mapagpasyang kalamangan dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang hanay. Ang agwat sa pagitan ng ika-8 at ika-9 na Zeklan ay napakalaki, na ang kanilang mga lakas at pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay magkahiwalay. Napagtanto ni James na ang kahihinatnan ng isang tunay na labanan ay maaaring hindi favorable para sa kanya. Inamin niya na ang pagharap kay Fela ay malamang na magreresulta sa matinding pinsala at hindi tiyak na posibilidad ng tagumpay. Hindi lang Marcy Ice power ang nilinang mo. Sa harap ng pag-alit ni James, naramdaman ni Fela ang panginginig sa kanyang gulugod. Siya ay nagmuni-muni sa kanilang mental na labanan at napagtanto na kahit na siya ay nasa ika-9 na Zeklan rank, maaaring hindi siya magwagi sa isang pisikal na paghaharap laban sa misteryosong binata. Pinili niya ang isang magandang paglabas, pinapanatili ang ilang dignidad sa halip na harapin ang potensyal na kahihiyan sa isang tunay na labanan. With a resigned sigh, Fela clasped her hand to James and conceded, "Ang galing mo sa pakikipaglaban ay kapansin-pansin. Karapat-dapat ka talagang magmana ng Marcy Ice Soul ni Yanni. Pag-usapan pa natin ang Elysium Nova." Bigla niyang pinunasan ang kanyang kamay at inihagis kay James ang isang itim na energy card bago nawala sa kawalan. Kinuha ni James ang energy card at ngumiti, nag-iisip, medyo nakakaintriga si Fela. Mabilis at hanggang sa punto, walang hindi kinakailangang kaguluhan. Pero makapangyarihan talaga siya. Maaaring mahirap talunin siya kung hindi ko maabot ang 6th o 7th Zeklan rank. Noon lang, isang mahinang tawa ang nagmula sa kawalan. Kahanga-hanga. Hindi ko nasaksihan ang ganoong kapanapanabot na labanan sa loob ng maraming taon. Nang marinig ang boses, lumingon si James at nakita ang isang maamo na mukhang matandang lalaki na nakaupo sa ibabaw ng bundok na lumulutang patungo sa kanila. Sa likod ng matandang lalaki ay may isa pang lalaki at babae na tila hindi kapani-pani walang makapangyarihan.
Agad namang lumipad si Yared at ang dalawang matanda at lumuhod bilang paggalang. Sir Yuldra, magalang na bati sa kanya ng tatlo. Napakunot ang noo ni James nang makita ang mga kilos nila. Yuldra, ang pinakamataas na amo, sa wakas ay nagpakita. Biglang sinabi ng matandang lalaki ng mahigpit, kayong tatlo ay naging walang ingat. How dare you disrespect our estimated guests? Anong parusa sa tingin mo ang nararapat sa iyo? Sabay-sabay na natigilan ang tatlo. Mabilis na sagot ni Yared, I already apologized, Sir Yuldra. Noong inawi niya si Fela, hindi ko rin siya tinulungan. Alam kong isa siyang distinguished guest, kaya ako. Shut up! Pinutol ni Wyneth, umungol, ang hindi mo maayos na ipaalam sa amin ang humantong sa ganito. Tama. Dagdag pa ni Hawthorne, nanunuya, si Yared ang ugat ng kaguluhang ito, Sir Yuldra. Dapat siyang magkaroon ng madilim na mga imbensyon. Sa pagharap sa mga akusasyon ng dalawang matanda, tumindi ang tingin ni Yared. Kayong dalawa. Naputol ang kanyang mga salita, at bumaling siya kay James, nakikiusap, tulungan mo ako. Ako ang unang nagbunga. Alam mo ito. Tama na. Kayong tatlo, pumunta sa Reflective Nebula. Dumagundong ang boses ng matanda mula sa tuktok ng bundok. Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang manggas, na nagpakawala ng isang pagdagsa ng historical power na tumangay sa tatlong nagkasala at dinala sila ng may malakas na momentum. Habang pinagmamasdan ng display, napakunot ang noo ni James at naisip, napakaganda ng supernatural power. Walang kahirap-hirap niyang inilipat ang tatlong powerhouse sa 8th Zeklan rank. Talagang malakas siya. Biglang lamambat ang ekspresyon ng matanda. Ngumiti siya ng matamis at sinabing, I'm glad to have guests. Gusto mo bang samahan ako mag-usap? Nang marinig ang imbitasyon, saglit na natigilan si James. Samantala, mabilis na pumwesto sina Yegor at Herodia sa magkabilang panig ni James. Naging maingat sila sa pagtanggap ng imbitasyon, iniisip ang lakas ng kanilang host. Dapat ba tayo? Nagpadala si Yegor ng telepatikong mensahe na nagtatanong tungkol sa mga opinyon nina James at Heroades. Isang metronaut familiar with Yaldor. Wala siyang kaugnayan sa Third Sect, kaya hindi ko siya mahulaan, ani Herodias. Sagot ni James, let's do it. Dahil nag-extend siya ng imbitasyon, hindi na tayo dapat umatras. Kung hindi, magmumukha tayong mahina. Ngunit tandaan, kung ang mga bagay ay magiging pinakamasama, hindi mo kailangang kumilos. I'll teleport you two into my space. Madali akong makakatakas sa bilis ng aking Terrace Astride Step at Dawnblaze form. Walang pagtutol ang mag-asawa, alam nilang mas mature na si James kaysa dati. Pagkatapos magtapos, ang tatlo ay mabilis na umakyat sa hangin at dumaong sa tuktok ng bundok. Nang mapansin ang matinding pagsisiyasat ng lalaki at babae sa likod ng matandang lalaki, nanatiling nakabantay si James at ang kanyang mga kasama. Isang matamis na ngiti ang pinalawak ng matandang lalaki at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ang kawalan ko ng kakayahang bumangon at batiin ka ng maayos. Sa sumunod na sandali, puno ng gulat ang mukha niya. Bagamat naabot na ng matandang lalaki ang Deklan rank, wala siyang gintong katawan. Dahil sa kanyang kahanga-hangang lakas, akalain ng isang tao na magiging madali para sa kanya na mabago ang isang pisikal o kahit isang gininto ang katawan. Gayunpaman, tila nagsusumikap siya upang sadyang itago ang isang bagay. Pakiusap, maupo ka, sabi ng matandang lalaki, malumanay na iniunat ang kanyang mga kamay at gumawa ng mapang-akit na kilos. Tumingin si James kina Herodias at Yegor, pagkatapos ay umupo sa isang upuan sa tapat ng matandang lalaki. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang lalaki at babae sa likod ng matandang lalaki, bawat isa ay may hawak na pitsyel ng alak. Nagulat si James nang ailapag nila ang pitsyel ng alak. Nakuha ko ito mula sa isang kilalang bisitang babae na nagpaganda sa amin ng kanyang presensya ilang entrepok ang nakalipas. Humalaklak ang matandang lalaki, hinahaplos ang kanyang balbas. Nagtatakang nagtanong si James, pero hindi ba tayo ang unang pumasok sa lugar na ito? Ikaw ang magiging pangalawang grupo. Ang bisitang nauna sa iyo ay matandang kakilala ko, nakangiting sagot ng matanda. Ano ang pangalan niya? Sabik na nagtanong si James, na tila nakakuha ng mahahalagang impormasyon.
Natigilan sina Yegor at Herodias, batid kung ano ang masigasig na hinahanap ni James sa lahat ng oras na ito. Sinulyapan si James na puno ng pag-asa, si Yuldra ay nakaramdam ng kakilakilabot sa pagkabigo sa kanya. Patawarin mo ang aking pag-aatubili na ibunyag. Nangako ako sa kanya. Gayunpaman, binanggit niya na ang isang kilalang panauhin ay malapit nang dumating upang maibsan ang aming pagdurusa at maghatid ng isang bagong simula para sa amin. Nakangiting lumingon si Yuldra kay James. Naniniwala ako na ang bisitang ito na sinabi niya ay maaaring ikaw din, ang aking batang kaibigan. Kumunat ang noo ni James sa sinabi niya at napaisip. Siya si Thea. Dapat ay siya. Hindi ko inaasahan na mauuna siya sa akin. Siguradong nakipagsapalaran na siya sa ikalimang antas ng Forlet Land, ang Great Historical Land. Nagtanong si James, maaari ba akong magtanong, ano pa ang ibinigay niya? Mga kulay abong ulap at libo-libong kampana na tumutunog. Sa itaas ng Genesis Power ay makikita mo ang Marcy Ice Combat Form. Ang Nirvana Golden Bones, ang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana, sagot ni Yuldra. Nawalan ng masabi si James. Nagtataka siya kung paano nalaman ng mga tao dito ang propesya ng Jadhe Tablet, na kilala lamang sa Genesis Worlds at Ying World, sa kabila ng pagiging liblib sa mundo para sa hindi mabilang na mga entrepok. Mukhang si Thea ang nagpaalam sa kanila. Saan man siya magpunta, palaging tinitiyak ng kanyang kaibig-ibig na asawa na may nakahanda na landas para sa kanya. Uminom, mga bisita ko. This is no ordinary brew, udyok ni Yuldra sabay bangon ng chaos absinthe na ibinuhos ng babaeng katabi niya. Hindi namin maaaring tanggapin ang inumin na ito. Tumawa si Herodias, winuwagayway ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi. Hindi rin makukuha ng 1.1. Napangiwi si Yegor habang binababa ang inumin. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan si Herodias ng malungkot na tingin. Matapos niyang bawiin ang kamay nito mula sa likuran niya, hindi niya napigil ang mapasigaw sa sakit. Sa pagmamasid sa palitan na ito, tila naunawaan ni Yuldra ang sitwasyon. Ngumiti siya at hinarap si James, kung ganoon, hayaan mo muna akong uminom. Maganda niyang iwinagayway ang kanyang manggas at itinaas ang kanyang tasa. Pagkatapos, iniling niya ang kanyang ulo at ininom ang lahat sa isang mabilis na paggalaw. Biglang bumangon si James at sinabing, I don't fancy drinking like that. Kung tayo ay iinom, dapat nating gawin ito ng diretsyo mula sa pitchel. Itinaas niya ang isang paa sa mahabang mesa, kumuha ng pitchel ng alak, at nilamon ang laman nito. Ibinaba ni Yuldra ang kanyang tasa, hinaplos ang kanyang mahabang puting balbas, at humalaklak ng may paghanga, bata kong kaibigan, matapang ka. Pinapalakpakan kita, talagang ginagawa ko. Samantala, napagmasdan ni 2/3. Yegor ang labis na pag-inom ni James, ang kanyang bibig ay nanunubog na para bang siya ay isang pulubi na tumitingin sa isang piging ngunit napakahiyang lumapit. Matapos maubos ang laman ng kanyang pitchel, inihagis ito ni James sa isang tabi at humiling ng, isa pa. Ngumiti si Yuldra sa katabi niya at tumanggo ng mahina. Hindi makapaniwalang tumingin ang lalaki kay James, pagkatapos ay agad na kumuha ng isa pang pitchel ng alak. Sa sandaling iyon, siya ay namangha. Ang Chaos Absinthe na ito ay naglalaman ng makapangyarihang Chaos Essence. Kahit na ang isang taong kasing tatag niya, na nasa 9th Zeklan rank, ay halos hindi makahawak ng 4 na tasa. Gayunpaman, ibinaba ni James ang isang buong pitchel ng walang kurap at humingi ng isa pang pitchel. Iniisip niya kung ano ang pagiging James at kung hindi siya malasing. Nilamon ni James ang isa pang pitchel ng Chaos Absinthe, pagkatapos ay itinapon ito sa isang tabi. Sobra na ba kung humingi ng isa pa? Tumigil sandali si Yuldra, saka humagalpak ng tawa. Tumanggaw siya at sinabing, may gana ka sa magagandang bagay. Gayunpaman, mayroon na lang akong isang pitchel na natitira. Pagkatapos magsalita ay sinenyasan niya ang babaeng katabi niya. Agad niyang nilapitan ang huling pitchel ng Chaos Absinthe, na maingat na tinitigan si James. Ingatan mo ang bibig mo, Galen, lumakas ang boses ni Yuldra, na inuutusan siyang umatras. Walang ganang sumunod si Galen. Gayunpaman, ang babaeng nakatayo sa tabi ni James ay kumunat ang noo at nanunuya,
dahil ang galing mong uminom, dapat sanay ka rin sa pakikipaglaban. Gusto mo bang makipag-spar sa amin? Bagamat malumanay ang kanyang tono, narinig ng lahat ng naruroon ang hamon na ipinaabot niya kay James. Nang makitang walang palatandaan si Yuldra na pigilan ito, ngumiti si James at nagtanong, paano mo imumungkahi na mag-away tayo? Nanunuya ang babae, ang laban mo sa pag-iisip kay Fela ay larong bata lang. Sasabak tayo sa aktwal na labanan, na nagpapahintulot sa kapalaran na magpasya sa ating buhay at kamatayan. Nagbabala kaagad si Yuldra, Sasha. Itinaas ni James ang kanyang kamay, naputol ang sasabihin ni Yuldra. Nilingan niya si Sasha at sinabing, nasa 9th Zeklan rank ka rin. Well, magsaya tayo. Malamig na sagot ni Sasha, hindi ako nag-iisa. Sasali rin ang asawa ko. Humakbang si Galen, na nakaposisyon sa likod ni Yuldra. Kayong dalawa ay nasa Zeklan rank, ngunit sinusubukan mong makipaggrupo sa kanya. Wala ka bang pakialam sa akin at sa asawa ko? Nagdilim ang depresyon ni Herodias nang ipahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan. Kung gusto mo ng away, ililibre ka namin. Bumantong hininga si Yegor. Tumingin si Sasha kina Yegor at Herodias. Pumikit siya at nagtanong, mga disipulo mula sa Third Sect. Ngumisi si Galen na may mapagmataas na ekspresyon, sanctimonious beings of Zymergy. Sige, laban tayo. Tumayo si James at sumingit, sa akin ang hamon, hindi sa inyong dalawa. Pinutol siya ni Herodias, na nakangiting sinabi, sapat na ang pagtiis mo, James. Ipaubaya mo na sa amin ito. Talaga. Oras na natin para ibaluktot ang ating mga kalamnan. Umupo ka na lang at manood habang ini-enjoy ang iyong inumin, dagdag ni Yegor na nag-alab ang kanyang fighting spirit. Tumawa ng mahina si James matapos marinig ang kanilang mga sinabi. Naunawaan niya na ang mag-asawa ay nag-aalala na baka hindi siya makalaban sa dalawang kalaban sa 9th Zeklan rank. Kung tutuusin, nasa 5th Zeklan rank lang siya. Kaya naman, pumasok sila at gustong protektahan siya mula sa posibleng pinsala. Itinabi ni Yuldra ang kanyang tasa at nakangiting sinabi, okay lang ang friendly sparring, pero huwag nating guluhin ang ating harmony. Magsaya ka, pero huwag kang masyadong lumayo. Nagpalitan ng mga tingin sina Galen at Sasha, pagkatapos ay lumundag sa kawalan at nagpalagay na naglalaban. Nagpalitan ng ngiti sina Yegor at Herodias bago sumunod, umakyat sa kawalan. Ang dalawang mag-asawa ay naglabas ng matinding lakas, nagtitigan sa isa't isa habang malapit ng sumiklab ang labanan. Biglang umungal si Galen at sinimulan ang pag-atake. Ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan ay naging isang napakalaking palad, na direktang lumipad kina Yegor at Herodias. Kasunod nito, ang dalawang mag-asawa ay nasangkot sa walang humpay na labanan, ang kanilang labanan ay umalangaw-ngaw sa kawalan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ngumiti si Yuldra at itinaas ang baso ng alak kay James. Habang naglalaban sila, ay enjoy natin ang ating mga inumin. Biglang nagtanong si Yuldra, nasiyahan ka ba na makilala si Yanni? Tumigil sandali si James, saka tumango. Nakilala ko siya, ngunit iyon ay ang kanyang natitirang kaluluwa. Kumunot ang noo ni Yuldra at nagtanong pa, a remnant soul. Kung gayon, dapat itong manatili sa loob mo, tama ba? Kung hindi, paano mo pa nakuha ang kanyang Marcy Ice Soul at Marcy Ice Power? Bahagyang tumango si James. Tama ka. Gayunpaman, hindi ko pa lubusang isinama ang Marcy Ice Soul sa aking sarili, kaya. Yuldra chuckled, kahit gawin mo, maaabot mo lang ang 9th Zeklan rank. Ang Marcy Ice Power at Historial Power ay nilikha ng mga buhay na nilalang. Ang mga likas na kapangyarihan ay ibang-iba. Kung wala ang pagkilala sa Great Historial Land, hindi matutukoy ang kanilang mga antas, at hindi ka makapasok sa Deklan rank. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, hindi ka ba nasa Deklan rank? Pagkumpirma ni Yuldra, yeah. Gayunpaman, hindi ako pumasok sa Deklan rank na may purong Historial Power. Pinagsama ko ang Tai-Chi powers dito. Nakikita ko. Bahagyang nagulat si James sa paghahayag. Ano pa sa tingin mo ang pinag-awayan natin? Ito ay palaging tungkol sa antas ng aming mga kapangyarihan. Napangiti si Yuldra na may bahid ng kalungkutan. Hindi ba dahil niloko kayo ni Zymergy?
Huminga ng malalim si Yuldra at sumagot, "Of course, it was part of their scheme." Dahil nakaharang si Zymergy sa aming landas ng pag-akyat, kinailangan naming makipagsapalaran sa Great Historical Land. At tayo rin ay mga nilalang na may dignidad, integridad, at pagmamalaki. Dahil ang Zymergy ay hindi nagbigay sa amin ng sapat na cultivation resources para makapasok sa Declan rank, gumawa kami ng sarili namin, umaasang maging independent. Sa ganoong paraan, maaari nating mapanatili ang ating dignidad at maging mas malakas nang walang anumang hadlang. Nagulat si James habang naiintindihan niya ang nakaraan. Sa asensya, si Zymergy ay nag-udyok ng salungatan sa pagitan ng dalawang pangunahing puwersa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang kasabika na makalusot sa dakilang lupang pangkasaysayan at tukuyin ang mga kapangyarihang kanilang nilinang. Hangga't makikilala ang historical power o Marcy Ice power bilang isa sa tatlong mahahalagang enerhiya, ang mga buhay na nilalang na naglilinang sa kanila ay maaaring makapasok sa Declan rank. Sa lakas ng Declan rank, sa wakas ay kailangan nilang tumayo bilang pantay na Zymergy at magkaroon ng lakas na kalabanin sila. Isa itong malaking plano at pangarap na tuluyang nasira dahil sa mahiwagang kapangyarihan ng pagbubuklod. Tumingin si James kay Yuldra at muling nagtanong, dahil may plano na, bakit kailangan pang lumaban hanggang kamatayan? Hindi ba pwedeng sabay na kilalanin ang dalawang kapangyarihan? Mapait na paliwanag ni Yuda, it's complicated. Una, ang kapangyarihan ng teleportasyon ng Great Historical Land ay sapat lamang para sa isang tao. Pangalawa, ang pagkakaroon ng pagkilala sa ating mga kapangyarihan ay mangangailangan ng Genesis Soul. Ang aming pangkat ay nagdala ng isa, ngunit ang pangkat ng Marcy Ice Power ay hindi. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makuha ang Marcy Ice Soul. Kaya ang paksayo na naglilinang ng Marcy Ice Power ang naging sanhi ng lahat ng problemang ito. Napabuntong hininga si James. Sagot ni Yuldra, hindi naman. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagdala ng Genesis Soul ay hindi na sila makakabalik anumang oras para kunin ito. Magtatagal lang ng kaunting oras. Ang aming panig ay sabik at nais na magtagumpay sa lalong madaling panahon. Ang away sa pagitan ng dalawang mag-asawa ay umabot sa kanilang pinakamataas na punto. Himala, naiwasan ng kanilang mga puwersa ang bundok kung saan naroon sina James at Yuldra. Yuldra remarked, ito ay isang matinding labanan. Biglang lumabas ang Years 1 Genesis Bell at naglabas ng maningning na liwanag na may mahinang pagsirit. Iyan ang Historical Soul Pearl. Kumunot ang noo ni James. Nakangiting pagkumpirma ni Yuldra, tama. Ito ay kilala bilang Historical Soul Pearl, na iniwan ng tagapagtatag ng Historical Power. Biglang nagpadala si Lizzie ng telepatikong mensahe kay James, na nagsasabing, kunin mo ang perlas at i-fuse ito kaagad, guro. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi nakinig si James sa payo ni Lizzie. Sa halip, mahinahon siyang ngumiti at marahang itinulak palayo ang Historical Soul Pearl. Nakakunot ang noo, tinanong ni Yuldra, ayaw mo. Nakangiting sagot ni James, I do, pero hindi ko naman pwedeng kunin nang wala lang. Hindi ako karapat-dapat hanggat hindi ka napapalaya sa selyong ito. Humagalpak ng tawa si Yuldra. Nalilito, nagtanong si James, anong nakakatawa, sir? Ayaw mong kunin ng libre. Mukhang tama ang dating kaibigan ko sa iyo. Hindi lang ikaw ang nagtataglay ng lakas ng loob at lakas, kundi ikaw din ay isang taong may kabutihan, nakangiting sabi ni Yuldra habang nakaturo kay James. Ngumisi si James at nagtanong, itong matandang kaibigan na sinasabi mo, Thea ba ang pangalan niya? O marahil, kilala mo ba siya bilang gobernador ng Yin? Gulat na tinitigan ni Yuldra si James. Tama ako. To be honest, she's my wife, nakangiting sabi ni James. Nang inag ang katawan ni Yuldra sa gulat sa revelasyon. Pagkatapos, tinanong niya, ikaw, asawa ka niya. Tumango si James at nakangiting sinabi, she accompanied me to the Ying world but left before me. And I. Biglang nagtanong si Yuldra, are you aware that she's pregnant? Gulat na tanong ni James, buntis siya. Napangiti ng mapait si Yuldra at sinabing, paano mo nalaman ang isang napakahalagang bagay? Hindi ba dapat ikaw ang asawa niya?
Agad na bumangon si James at nag-aalalang sinabi, kung ganoon nga ang kaso, delikado para sa kanya na makipagsapalaran sa Great Historical Land. Tumingin si Yuldre kay James at sinabing, ginagawa niya ito para sa kapakanan mo at ng bata. Tila kumpiyansa siya na darating ka at Totanggo sa dakilang lupang pangkasaysayan upang ihanda ang landas para sa iyo. Kung tutuusin, kung ano ang nasa loob ng Great Historical Land ay isang misteryo pa rin dahil walang buhay na nilalang ang nakatapak sa loob. Napakunot ang noo ni James nang marinig ito at nag-aalalang sinabi, pero buntis siya, hindi ko siya papayagan, pinutol siya ni Yuldra, anak, hindi ka makakapasok sa Great Historical Land gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Gulat na tiningnan siya ni James at nagtanong, gaano ba ako kalakas? Mariing paliwanag ni Yuldra, ang pasukan sa Great Historical Land ay binabantayan ng 8 powerhouse sa 9th Zeklan rank. Ikaw ay kasalukuyang nasa 5th Zeklan rank. Yuldra reassured, hindi mo kailangang mag-alala. Sa mga tuntunin ng lakas, ang iyong asawa ay hindi mas mababa kaysa sa iyo. Siya ay may likas na kalamangan mula nang siya ay ipinanganak mula sa enerhiya. Kailangan mong manatiling kalmado at tumuon sa paghahanap ng dalawang bagay. After a momentary shock, James asked, what things? Kalmadong paliwanag ni Yuldra, this Historia, Lotus and Historial Order. Kumunot ang noo ni James. Maaari ko bang mahanap ito dito? Umiling si Yuldra, hindi. Dapat silang matatagpuan sa ikalimang palapag ng panlabas na larangan ng digmaan at nasa pag-aari ng Heavenly Virtue Master, si Cian Monroe. Sa ikalimang palapag, tutulungan ba nilang sirain ang selyo? Sumirit si James. Sandaling natigilan si Yuldra, saka siya tumawa, napakaawa mo talaga, binata. Iniisip mong tulungan kaming masira ang selyo bago ang anumang bagay. Ang totoo, kailangan mo ang dalawang bagay na ito para ma-absorb ang Historial Soul Pearl. Kung hindi, baka sumabog ka at mamatay. Natahimik si James, ang suspense sa hangin. Nang iharap ni Yuldra ang Historial Soul Pearl, nanatili siyang tahimik. Kung makikinig si James sa mungkahi ni Lizia, nawasak niya ang sarili. Mabilis na ikanaway ni James ang kanyang kamay at kinuha ang Years 1 Genesis Bell na nasuspine sa ere. Nagmamadaling bamulong si Lizia, nagkamali ako, guro. Hindi ko ini-expect na may buka na siya sayo. Tuso talaga siya. Sagot ni James, naniniwala ako na ikaw ang mas tuso. Dapat kang magpakita ng pagpipigil minsan at hindi laging magnanakaw, Lizia. Blah, blah, blah. Tumangging makinig si Lizia. Bumaling si James kay Yuldra at iminungkahi, kung ganoon, dadalhin ko kayong lahat sa aking espasyo at pagkatapos ay ilalabas kayo. Dapat natural na itinaas ang selyo, tama ba? Ngunit kung gayon, paano ko mabilis na mahahanap ang dalawang item na ito? Isang mapait na ngiti at isang iling ang isinagot ni Yuldra. Nagtataka namang nagtanong si James, what's wrong? Ayaw mo bang umalis? Walang magawang paliwanag ni Yuldra, hindi naman sa ayaw namin. Kahit isama mo kami, imposibleng umalis. Hindi makapaniwalang tanong ni James, paano nangyari iyon? Tinangka ng asawa mo dati. Muntik na siyang mabuklod dito, kaya hindi ko hahayaang subukan mo itong muli. Nadismaya si James sa sitwasyon at pinag-isipan kung mas misteryoso ba ang lugar na ito kaysa sa Ying World. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, bumaling si James kay Yuldra nang may determinasyon. Kasabay nito, ang Marcy Ice Power ng Terrace Astride Step ay naglabas ng napakaraming karma sa loob ng Yuldra. Gulat na napatingin si James sa eksena. Hindi tulad ng kanyang inaasahan, ang lumitaw ay hindi lamang isang bola ng enerhiya na naglalaman ng karma. Sa halip, ito ay kahawig ng isang siksik na kasukalan ng mga tinek, at ang karma ay kinakatawan ng isang matalim na spike. Nakakatakot ang tanawin, ngunit kahit na ganoon, nagpatuloy si James nang walang pag-aalinlangan. Kabanata 6660. Samantala, sa gitna ng larangan ng digmaan sa kawalan, mabilis na sinamantala ni Herodias ang sitwasyon. Sinamantala ang pagkakataong ipinakita ni Galen at Sasha na pansamantalang distraction, mabilis niyang itinutok ang kanyang mga espada sa kanila, na dumidiin ng malapit sa kanilang mga lalamunan. Pumalakpak din si Yegor dito at umatake, huminto ang kanyang palad mga milimetro lamang mula sa noo ni Galen.
Ang tagumpay ay hindi palaging nakakamit sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Nakangiting sabi ni Herodias. Si Galen at Sasha, na bumalik sa kanilang katinuan, ay namangha. Agad nilang pinagsalikop ang kanilang mga kamay at umamin sa kanilang pagkatalo. Ang panalo ay isang panalo. Wala nang masasabi pa. Maaari mong gawin ang gusto mo sa amin. Nang makita silang lumuhad, nagpalitan ng ngiti sina Herodias at Yegor at tinulungan silang tumayo. Pagkatapos, bumalik sila sa tuktok ng bundok. Nang makita si James na mabilis na gumagalaw sa masukal na mga tinak, nagpakita sila ng nagulat na mga ekspresyon. Bulalas ni Herodias, naglakas loob pa nga ang batang ito na harapin ang karma at kapigatian ng isang powerhouse sa Declan rank. Kumunat din ang mga kilay ni Yegor habang sinabing, ang karma at mga kapigatian ng Declan rank at Zeklan rank ay malaki ang pagkakaiba. Kung wala ang kanyang pahintulot, si James ay hindi makakasali. Habang nag-uusap sila ay bumaba rin sina Galen at Sasha, kitang-kita ang kanilang pagtataka sa naganap na eksena. Biglang idineklara ni James, nahanap ko ito. Ngunit ito ay isang masa ng enerhiya. Paano ko ito aalisin? Nagmamadaling sumigaw si Herodias, lumabas ka, James. Huwag kang makikipag-ugnayan dito. Agad na umakyat si James sa himpapawid at nagtanong, ito ay isang masa ng lilang enerhiya. Talagang matalino ka, Ms. Herodias. Alam mo ba kung ano iyon? Nagmamadaling paliwanag ni Herodias, kung ito ay lilang enerhiya, walang alinlangan na ito ay Hongrom aura. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo na kayang tiisin ito. Baka pumunta ka rito. Dagdag pa ni Yegor, makinig ka sa amin, James. Kapag mas malakas ka. Bago pa siya makatapos, bumulusok ulit si James sa kasukalan ng mga tinek. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na pag-akyat ng lilang enerhiya ang tumagos sa kumpol ng mga tinek, na bumalot kay James sa loob nito. James! Gustong tumulong ni Herodias ngunit pinigilan siya ni Yegor. Payo ni Yegor, manood muna tayo. Marahil ito ay isang pagpapala para sa kanya. Itinulak ni Herodias si Yegor sa isang tabi at itinulak ang kanyang mga palad pasulong, na pinakawalan ng kanyang third power. Mabilis na sumali si Yegor, pinalabas ang kanyang matuwid na aura sa Hongrom aura. Dapat tayong tumulong. Napatingin si Sasha kay Galen. Sige. Pumayag naman si Galen sa kapinitik ang palad. Kasama ang historial power ni Sasha, inilabas nila ang kanilang lakas patungo sa Hongrom aura. Sa halip, ito ay naging mas siksik, sumisipsip ng kanilang mga enerhiya tulad ng isang napakalalim na kailaliman.